Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 48, si Pablo bago si Nero. Nang si Pablo ay ipatawag na humarap sa emperador na si Nero para sa paglilitis, ito ay may malapit ng pag-asa ng tiyak na kamatayan. Ang seryosong uri ng krimen na inihain laban sa kanya, at ang nangingibabaw na puot sa mga Kristiyano, ay nag-iwan ng maliit na lugar para sa pag-asa ng isang paborebleng issue. Sa mga Griego at Romano ay kaugalian na pahintulutan ng isang taong akusado ng pribilehiyo na gumamit ng isang tagapagtaguyod upang makiusap sa kanyang ngalan sa harap ng mga hukuman ng hustisya. Sa pamamagitan ng puwersa ng argumento, sa pamamagitan ng mapusok na kahusayan sa pagsasalita, o sa pamamagitan ng pagsusumamo, panalangin, at pagluha, ang naturang tagapagtaguyod ay madalas na nakakuha ng isang desisyon na pabor sa bilanggo o, kapag nabigo dito, ay nagtagumpay sa pagpapagaan sa kalubhaan ng hatol. Ngunit nang ipatawag si Pablo sa harap ni Nero, walang sinumang naglakas loob na kumilos bilang kanyang payo o tagapagtaguyod, walang kaibigan ang nasa kamay kahit na upang mapanatili ang isang talaan ng mga paratang na iniharap laban sa kanya, o ng mga argumento na kanyang hinimok sa kanyang sariling pagtatanggol. Sa gitna ng mga Kristiyano sa Roma ay walang sinuman ang lumapit sa kanya sa pagsubok na oras na iyon. Ang tanging maaasahang record ng okasyon ay ibinigay mismo ni Pablo, sa kanyang ikalawang liham kay Timoteo. Sa aking unang sagot, ang isinulat ng apostol, walang sinumang tumayong kasama ko, ngunit iniwan ako ng lahat ng tao, idinadalangan ko sa Diyos na ito ay hindi maiharap sa kanila. Gayunmay ang Panginoon ay tumayong kasama ko, at pinalakas ako, upang sa pamamagitan ko ay may hayag ng lubos ang pangangaral, at upang marinig ng lahat ng mga Gentil, at ako ay iniligtas sa bibig ng leon. Ikalawang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 16-17. Paul bago si Nero, gaanong kapansin-pansin ang kaibahan? Ang mapagmataas na hari kung saan sasagutin ng tao ng Diyos ang kanyang pananampalataya, ay umabot na sa taas ng makalupang kapangyarihan, awtoridad, at kayamanan, gayon din ang pinakamababang lalim ng krimen at kasamaan. Sa kapangyarihan at kadakilaan ay nakatayo siyang walang kapantay. Walang sinumang kumukwestiyon sa kanyang awtoridad, walang makakalaban sa kanyang kalooban. Inilagay ng mga hari ang kanilang mga korona sa kanyang paanan. Ang makapangyarihang mga hukbo ay nagmarcha sa kanyang utos, at ang mga watawat ng kanyang mga hukbong dagat ay nagtala ng tagumpay. Ang kanyang rebulto ay itinayo sa mga bulwagan ng hustisya, at ang mga utos ng mga senador at mga desisyon ng mga hukom ay tanging ang alingaw-ngaw ng kanyang kalooban. Milyon-milyong yumuko bilang pagsunod sa kanyang mga utos. Ang pangalan ni Nero ay nagpang-inag sa mundo. Upang magkaroon ng kanyang sama ng loob ay ang pagkawala ng ari-arian, kalayaan, buhay, at ang kanyang pagsimangot ay higit na dapat katakutin kaysa sa isang salot. Nang walang pera, walang mga kaibigan, walang payo, ang matandang bilanggo ay tumayo sa harap ni Nero, ang mukha ng emperador na nagtataglay ng kaiyahiyang tala ng mga pagnanasa na nagngangalit sa loob, ang mukha ng akusado na nagsasabi ng isang pusong may kapayapaan sa Diyos. Ang karanasan ni Pablo ay isa sa kahirapan, pagtanggi sa sarili, at pagdurusa. Sa kabila ng patuloy na maling representasyon, paninisi, at pang-aabuso, na kung saan ang kanyang mga kaaway ay nagsikap na takutin siya, walang takot niyang itinaas ang pamantayan ng krus. Tulad ng kanyang guro, siya ay naging isang palaboy na walang tirahan, at tulad niya, nabuhay siya upang pagpalain ang sangkatauhan. Paanong si Nero, isang pabago-bago, madamdamin, malaswa na malupit, mauunawaan o pahalagahan ang katangian at motibo ng anak ng Diyos na ito. Ang malawak na bulwagan ay dinagsa ng isang sabik, hindi mapakali na. Pulutong na lumundag at pumihit sa harapan upang makita at marinig ang lahat ng dapat mangyari. Ang matataas at mababa ay naroon, ang mayaman at ang dukha, ang may-aral at ang mangmang, ang mapagmataas at ang mapagpakumbaba, pawang walang tunay na kaalaman sa daan ng buhay at kaligtasan. Iniharap ng mga Hudyo laban kay Pablo ang mga lumang paratang ng sedisyon at maling pananampalataya, at kapwa ang mga Hudyo at mga Romano ay inakusahan siyang nag-uudyok sa pagsunog sa lungsod. Habang ang mga akusasyong ito ay hinihimok laban sa kanya, napanatili ni Pablo ang isang walang patid na katahimikan. Nagtatakang napatingin sa kanya ang mga tao at ang mga judge. Sila ay dumalo sa maraming pagsubok at tumingin sa maraming kriminal,
ngunit hindi pa sila nakakita ng isang lalaki na nagsusuot ng isang banal na katahimikan tulad ng ginawa ng bilanggo sa harap nila. Ang matalas na mata ng mga hukom, na nakasanayan na basahin ang mga mukha ng mga bilanggo, ay sinaliksik ang mukha ni Pablo ng walang kabuluhan para sa ilang katibayan ng pagkakasala. Nang siya ay pinahintulutang magsalita para sa kanyang sariling kapakanan, lahat ay nakinig ng may pananabik na interes. Minsan pa ay nagkaroon ng pagkakataon si Paul na itaas sa harap ng nagtataka na karamihan ang bandila ng krus. Habang pinagmamasdan niya ang karamihan sa harap niya, mga Hudyo, mga Griego, mga Romano, kasama ang mga estranghero mula sa maraming lupain, ang kanyang kaluluwa ay nakilo sa matinding pagnanais para sa kanilang kaligtasan. Nalilimutan niya ang okasyon, ang mga panganib na nakapaligid sa kanya, ang kakilakilabot na kapalaran na tila napakalapit. Si Jesus lamang, ang tagapamagitan, ang nakikita niya sa harap ng Diyos para sa mga makasalanang tao. Na may higit pa sa katalinuhan at kapangyarihan ng tao, ipinakita ni Pablo ang mga katotohanan ng Ebanghelyo. Itinuturo niya sa kanyang mga tagapakinig ang sakripisyong ginawa para sa nahulog na lahi. Ipinahayag niya na ang isang walang katapusang presyo ay binayaran para sa pagtubos ng tao. Ang probisyon ay ginawa para sa kanya upang makibahagi sa trono ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga anghel na mensahero, ang lupa ay konektado sa langit, at lahat ng gawa ng mga tao, mabuti man o masama, ay bukas sa mata ng walang hanggang katarungan. Kaya nagsusumamo sa tagapagtaguyod ng katotohanan. Tapat sa gitna ng mga walang pananampalataya, tapat sa mga hindi tapat, tumatayo siya bilang kinatawan ng Diyos, at ang kanyang tinig ay gaya ng tinig mula sa langit. Walang takot, walang lungkot, walang panghihina ng loob sa salita o tingin. Malakas sa isang kamalayan ng kawalang kasalanan, nakadamit sa malawak na katotohanan, siya ay nagagalak na siya ay anak ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay parang isang sigaw ng tagumpay kaysa sa dagandong ng labanan. Idineklara niya ang dahilan kung saan niya inilaan ang kanyang buhay, na ang tanging dahilan na hindi kailanman mabibigo. Bagamat siya ay mapahamak, ang Ebanghelyo ay hindi mapapahamak. Buhay ang Diyos, at ang kanyang katotohanan ay magtatagumpay. Marami na tumingin sa kanya noong araw na iyon ay, nakita ang kanyang mukha na parang mukha ng isang anghel. Gawa Kapitulo 6 versikulo 15. Hindi kailanman narinig ng kumpanyang iyon ang mga salitang tulad nito. Tinamaan nila ang isang lubod na nag-vibrate sa puso ng kahit na ang pinakamatigas. Ang katotohanan, malinaw at nakakumbinsi, ay nagpabagsak sa kamalian. Lumiwanag ang liwanag sa isipan ng marami na pagkatapos ay masayang sumunod sa sinag nito. Ang mga katotohanang sinabi noong araw na iyon ay itinalaga upang yugyugan ang mga bansa at mabuhay sa lahat ng panahon, na nakakaimpluwensya sa mga puso ng mga tao kapag ang mga labi na bumigkas nito ay dapat na tumahimik sa libingan ng isang martir. Hindi kailanman narinig ni Nero ang katotohanan tulad ng narinig niya sa pagkakataong ito. Kailanman ay hindi pa nahayag sa kanya ang napakalaking kasalanan ng kanyang sariling buhay. Ang liwanag ng langit ay tumagos sa maruming silid ng kanyang kaluluwa, at siya ay nanginginig sa takot sa pag-iisip ng isang tribunal kung saan siya, ang pinuno ng mundo, ay sa wakas ay mahaharap, at ang kanyang mga gawa ay tatanggap ng kanilang makatarungang gantimpala. Siya ay natakot sa Diyos ng apostol, at hindi siya nang ahas na magbigay ng hatol kay Pablo, na laban sa kanya ay walang akusasyong napagtibay. Pansamantalang pinigilan ng isang pakiramdam ng pagkamangha ang kanyang uhaw sa dugo na espiritu. Sa isang sandali, ang langit ay nabuksan sa nagkasala at pinatigas si Nero, at ang kapayapaan at kadalisayan nito ay tila kanais-nais. Sa sandaling iyon ang paanyaya ng awa ay ipinaabot maging sa kanya. Ngunit saglit lamang ay tinanggap ang pag-iisip ng pagpapatawad. Pagkatapos ay inilabas ang utos na ibalik si Pablo sa kanyang piitan, at sa pagsara ng pinto sa sugo ng Diyos, ang pinto ng pagsisisi ay nagsara magpakailanman laban sa emperador ng Roma. Walang sinag ng liwanag mula sa langit ang muling tumagos sa dilim na bumabalot sa kanya. Sa lalong madaling panahon siya ay magdusa sa mga ganting paghatol ng Diyos. Hindi nagtagal pagkatapos nito, naglayag si Nero sa kanyang kasumpa-sumpa na ekspedisyon sa Greece, kung saan sinisiraan niya ang kanyang sarili at ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng kasuklam-suklam at mapanghamak na kawalang galang. Pagbalik sa Roma na may mahusay na karangyaan,
Pinalibutan niya ang kanyang sarili sa kanyang mga quarter at nakikibahagi sa mga eksena ng mapanghimagsik na kahalayan. Sa gitna ng pagsasaya na ito ay narinig ang isang tinig ng kaguluhan sa mga lansangan. Isang mensahero na ipinadala upang alamin ang dahilan, bumalik na may kakilakilabot na balita na si Galba, sa pinuno ng isang hukbo, ay mabilis na nagmamarcha patungo sa Roma, na ang paghihimagsik ay sumiklab na sa lungsod, at ang mga lansangan ay napuno ng galit na mga mandurumog, na nagbabanta ng kamatayan sa emperador at lahat ng kanyang mga taga-suporta, ay mabilis na papalapit sa palasyo. Sa panahong ito ng panganib, si Nero ay hindi, tulad ng tapat na si Pablo, ay isang makapangyarihan at mahabagin na Diyos na maaasahan. Sa takot sa pagdurusa at posibleng pagpapahirap na maaaring mapilitan siyang tiisin sa kamay ng mga mandurumog, naisip ng kahabag-habag na malupit na tapusin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang sariling kamay, ngunit sa kritikal na sandali ay nabigo ang kanyang tapang. Ganap na walang tauhan, siya ay tumakas ng kaiyahiyang mula sa lungsod at naghanap ng kanlungan sa isang kabukiran na ilang milya ang layo, ngunit hindi nagtagumpay. Hindi nagtagal ay natuklasan ang kanyang pinagtatagwan, at habang papalapit ang mga tumutudyas na mga ngabayo, ipinatawag niya ang isang alipin upang tulungan siya at nagtamo ng mortal na sugat sa kanyang sarili. Kaya namatay ang malupit na si Nero, sa murang edad na 32. Dito nagtatapos ang Kabanata 48. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.